sa diyang magpabaptize ang tao, it's not religion. It's a lie from the enemy. It's your personal public declaration to the Lord nga, Lord, dili ko maulaw. And I'm ready to follow you. And then before I will follow you, Lord, ako nang mag-decide ko karon nga, ako nang kanabang i-let go na ako akong old self, o ready na ko mudawat sa akong new self, new creation. I-let go na ako ang old, ang creation, karon ang new creation na. Under ko sa una ni Adan, Lord, karon under na ko nimo. Ikaw akong kinabuhi, ikaw akong kahayag, ikaw akong gininhawa, ikaw ang akong bag-o nga kinabuhi. So si Jesus na gyud mo na karon maglakaw ta nga kanabang bag-o nga identity, pero ang challenge, kabalo na mo sa challenge, nagpuyo ta ning kalibutan nga creation pagyapon. Nagyapoy temptation, nagyapoy mga sala. So, challenge na to nga maglakaw ta ning kinabuhi uban ni Kristo, uban diya sa pagtuo. Mo na nga nindot gyud musimba kay ngano man ma-reminded ta sa pulong sa Ginoo, ma-reminded ta nga naay Ginoo nga nagluwas nato, ma-reminded ta nga naa ni bag-o nga kinabuhi nga gihatag ang Dios sa tuwa. Mo na nga salamat kaayo sa nga nagpabaptize. Ma-remember na ko akong once upon a time in China, no, nga nagpabaptize ko sa Timuga. Ako ra po isa, kay wala may akong mga kabatch, unique kayo, ako rin gibaptize. And then, kanang labuhonon diya, di ba sa Timuga na part diya sa dalan nga, kanang maglaba, daghay maglaba. Amot karon murag wala na may maglaba, nagyapon. O kana diya sa una, diya ko gibaptize. So, I decided to follow Christ. And then, salamat sa Ginoo, along the years, ni grow. Mao na goal na to. Dili ta pwede magpabilin nga bata. Diha sa bag-o nga kinabuhi. Amen? Ina sa imong tapad bi, you have a new life. You need to take care of your new life. You need to grow in your new life. Kanang bag-o nimo nga kinabuhi ba? Amen. Ngano wala may nag-amen. Amen. So, sa bag-o nga kinabuhi, please follow me. Sa bag-o nga kinabuhi kanang dili ang center dia dili imong batasan. Kay ang atoa man good kanang normal nga tao walay pagtuo, dili ta maghisgot og Ginoo. Bag-o nga kinabuhi pasud bag-o nga batasan, bag-o nga religion, bag-o nga ingana gali dili mao. Ang bag-o na to nga kinabuhi under na ta sa usa ka federal head. Kanabang nag-represent, kung may kag-federal head, nag-represent sa bag-o nga race. So, si Adan, mo nang old na to. So, wala na ta diha. So, ang baptism, usa ka public declaration nga, wala na ta kang Adan, na ta kang Kristo. Klaro? So, bag-o na nga to ang spiritual, ang himaya nga nawala tungod ni Adan, nabalik tungod ni Kristo. Klaro? So, pasabot ang himaya, it's opinion. Gloria, good opinion. Si Lord na ay good opinion na sa ato tungod ang iyang nakita ang trabaho man sa iyang anak. Si Kristo gyud ang atuang sandigan. Siya gyud atong refuge. Siya gyud atong shield. Mo na nga gibutang ta sa amahan sa langit sa iyang anak. Kay siya ra gyud ang pinaka the best nga place nga pwede ta ibutang nga safe ta. So karon spiritually bag-o na ang tanan nya. Okay na taan regeneration na born again na ang spirit, na balik ng himaya, approve na ta sa atubangan sa Ginoo. Ang challenge karon kining atong kalag, atong soul, hunahuna, pagbati, kada adlaw gyud ta mag-struggle ana. Kay ngano man, just imagine nabuhi ka ni kalibutan na receive nimo ang nature sa creation. Nya ang sa creation ra ba failed siya. Na natagak ba? So, there are a lot of condemnation, naidaghan curse, naidaghan nga mga temptation, naglakaw ka ana. And then, nakaila ka sa Ginoo, challenge jud kaayo. Unsaon nimo pag-discipline sa imong kagalingon, kay imong kalag, imong gibati, unsaon pagdisiplina, imong decision kada adlaw, unsaon nimo nga maka-decide ka nga ma-inline sa kabubuton sa Ginoo. Og ang imo ang, unsa pa, hunahuna, kaya nga itong hunahuna, delikado kaayo kay dili makita ba, walay makakita sa atong mindset, pero ang Ginoo makakita. So pwede ta makapa-pretend to everybody, pero dili ka makapretend sa Ginoo, kita man tanan. So challenge na siya niya, by faith maglakaw ta
uban sa pagtuog, ang atong panlaban diri una is the Word of God para ma-renew ang atong kalag, ang Word gyud ni Lord. Mao na atong message last Sunday, ang bag-o nga kinabuhi, ang pinaka-foundation, kinahanglan gyud ang pulong sa Ginoo. So, ikaw nga ni-follow ni Kristo, nituo ni Kristo, nagpabaptize diha kang Kristo, naglakaw diha kang Kristo, na-in love kang Kristo, ang imong kinabuhi, ganahan ka sa pulong, sa word niya ba? Pero kung naay tao nakita nimo nga okay lang makanagong sa pulong, okay ra po, dili kay big deal. No wonder. Dili ta angay mabalakaw, di po ta angay matingala kay because wala pa na regenerate, wala pa na born again, wala pa niya gidawat ang bag-o nga kinabuhi. Pero ikaw, matingala ka, mingawon maka sa pulong sa Ginoo. Mingaon ka sa pag-awit diha sa mga nindot nga alawiton diha sa Ginoo. Mingaon ka sa presence ni Lord. So diri ang pulong sa Ginoo sa new creation na kinabuhi, ang pulong sa Ginoo importante kaayo, ang presensya sa Ginoo importante kaayo, ang Holy Spirit grabe ka importante kaayo, ug ang atong fellowship to one another. Kaning discipleship, kaning care group, a small group, pagtinabangay, pag-inampuay, pagdinasigay, importante kay na sa bag-o nga kinabuhi. Og ang pinaka-last nga ato ang kanabang ginapaabot, one time ra siya mahitabo. Ang kalag kada adlaw hangtod buhi pa ta. Amen ba mga buhi? Ang atong soul everyday gyud nato na gina-challenge. Salamat sa pulong sa Ginoo, salamat sa grasya sa Ginoo. Pero ang pinaka-last ang ato ang lawas, one time ra gyud na siya. Mao na siyang gitawag og glorification. Final na siyang kaluwasan. Kaya nga naman, holistic na gyud ba? Ang luwas na gyud is dili lang spirit, ang kalagluwas na anang time, og ang imong lawas. So, corruptible. Alisdan sa Ginoo, incorruptible. And then, mao na dayon na ang gitawag og rapture, mao na gitawag og blessed hope. Mao na siya ang pag-abot sa Ginoo, kuwaon niya una iyang mga anak. Kuwaon sa niya iyang mga anak, and then 70 years sa langit, maghatag og awards, preparation for the millennium. Unsay millennium? 1,000 years nga mobalik si Kristo, magsakay og puti nga kabayo, uban ang mga santos kita. Mga santos man ta, we are living saints. Santos ka pag ang Holy Spirit nag-uban nimo. Santos ka pag naana ka sa bag-o nga creation, bag-o nga kinabuhi. Santos ang tawag sa usa ka tawo nga naay Jesus. Pag walay Jesus, you are not saint. You are dead in the eyes of God spiritually. Mo na nga kinahanglan ka ma-born again, ma-regenerate through the person of Christ. Nakuha na to? Ing ana ka importante ang dili religion. Ing ana ka importante si Jesus, ang person ni Kristo. Karon pag naana ta sa langit with a new body, incorruptible, everybody say incorruptible, dili na madunot, dili na mamatay, dili na motiguang, dili na magsakit, wa na sala. Just imagine that kind of life. Ug dili na siya myth, dili na siya legend. Tinuod na siya kay nganuman. Kay nganuman sa wala pa sa diri sa time ni Jesus, kung mubalik ta before Jesus, naanay girapture, si Elijah girapture. Even si Moses, dili gyud rapture, pero until now, questionable si Moses kung namatay bigod siya o wala. Kaya ang giingon na sa Bible, God the Father buried, kilubong niya si Moses. Ang lubong manggod sa Ginoo ug atong lubong lahi, atong lubong mukalot. Ang Ginoo dili. And then sa end times, sa katapusang mga panahon, which is naanataan na maigsoon, moabot ang 7 year of tribulation. Ang mga Kristohanon, ang mga anak sa Ginoo, ang lawas ni Kristo, ang new creation, kuwaon sa Ginoo, blessed hope, i-rapture, ang mabilin ang creation pure. Pero di gyapon magproblema ang nabilin nga walay Jesus kay naa pa gyapon chance, naa gyapon good news. Ang good news naa pa ang Israel. 50% sa Israel dili mo tuo ni Jesus, pero naa sila covenant sa Father Abraham, Isaac, and Jacob, and Moses. Ug kana nga covenant maunay magpabilin nila nga legitimate, eligible, the official nga mga tribo nga pwede mo share sa gospel. Kay ang church, ikaw ako, wala na may evangelism. Lupad naman ta. Amen. So, ang nabilin ana nga mga time maigsoon ang Israel. Ang Israel ang mo take over sa whole world, mo share sa gospel. Pero ang kaaway, wala naman ang church, mo counter-attack, pamutlan og ulo. 120,000 of them.
So, ing ana kahadlok ang hilingig sa end times. Pinatyanay gyud. Pero, ang ako lang mapasalig ninyo, ikaw ug ako nga naay Kristo, new creation na ka, wala tadihaan nga time, naa na ta sa langit. We receive our reward, preparation for the actual second coming. Kay sa diyang atakon ang Israel sa tibuok nasod na gyud, musyagit ang Israel o Baruch haba Vishyam Adonai. Tawagon nila ang ngalan sa Ginoo ba? Blessed are those who call upon the name of the Lord. Pag musyagit sila, for the first time, mutawag sila ni Jesus ba? Pagtawag nila, munaog si Jesus, actual nga second coming nga magkabayo siya. Uban pudta. One thing for sure, naara sa mulupad ta or magkabayo. Pero ang record sa Bible, magkabayo pudta. Pero si John the Beloved, the youngest disciple, siya ang last nga disciple nga martyr na matay tungod kang Kristo, siya may nakakita aning tanan, iyan ning gisuwat. Niya ang iyang level of understanding way back sa ancient time, 2,000 years ago. Wa man siya kabaloon sa helicopter, wa siya kabaloon sa spaceship, wa siya kabaloon sa mga drone. We don't know unsa iyang nakita, pero iyang masabtan is a chariot of fire. Magkalayo daw. Pasabot, kung mutanaw mo ka sa traffic light karon, kung mag-atubang ka sa mga sakyanan, puti ang siga or yellow sa mata sa headlight. Pero kung naa ka sa likod sa sakyanan sa traffic light, puro pula, murag kalayo. Nya mo na nakita ni John the Beloved sa end times, nga parting daghanang nagkalayo kuno nga mga chariots niya. Wala bay kalayo nga chariots sa ilang panahon. Makita nimo ba nga, ang nakita ni John the Beloved is actually the end times. Unsa ang manghitabo sa future. Kaya ang Ginoo magud, He lives outside time. Dili siya under sa time. Pwede siya mobalik sa time ni Adam, pwede siya sa time. Basta sa nasulod sa creation, pwede niya balikan. Pero He's a God of time. Control niya ang time. Dili siya subject sa time. He's the Alpha and Omega. Og iyang gidala si John the Beloved para makita na niya. Og nakita na ni John the Beloved ang manghitabo tanan. And then, salamat sa Ginoo kay nga naman, bisan pag naay gitawag og kagubot sa kalibutan, sa diyang manawag ang Israel mo, abot na ang Ginoo. Mo na siyang Armageddon, the greatest battle between Israel and the rest of the Muslim countries. Kay magkahiusag yun na tanan. Once and for all, ilan ang pulpugon ng Israel, pero naay manlalaban sa Israel. Ang love story sa Israel, wala pa nahuman. Medyo na-pause sa karon because naa ang church, naa ang body of Christ. Pag mawala ta ang mabilin, the world, the Gentiles, the world, and Israel. Pero ang Israel sealed by the Abrahamic covenant, Davidic covenant. So protected gyapon sila, but kinahanglan gyapon sila Jesus nga kalumo na nga ang actual nga love story nila, physically mubalik sila. Pagbalik ni Jesus uban ang church, si Jesus mo reign sa whole world. Mo nang gitawag og one world government. The only qualified person to handle one world currency, one world government is only Jesus Christ. Ang yawa, gamay ra gahom, try to become Christ. Antichrist. Anti means to become or to against. Antichrist. He wants also to rule the world. One government. But again, dili niya kaya. Pila ra ka adlaw, pila ra ka bulan, pila ra ka tuig, pero mabungkag ra gyapon kay nga naman dili man siya God, di man siya Ginoo. He is not the Prince of Peace, He is not the King of Kings and the Lord of Lords. Pag mulingkod na si Jesus sa end times sa Jerusalem, uban ikaw ug ako, nya kita na incorruptible nga lawas, dako gyud nga posibilidad manlupad ta, kusgan ta. Kay kada magud nga time lahi na ba na anay mga yawa, na gananay mga demonyo. Kita man ang mo make sa whole world once again mo ma-restore, mabalik ang sa una nga panahon nga Garden Eden nga time nga prosperous kayo, ang mga lion di na mukaon og mga tao, ang lion mukaon og ang mga cobra madula lang ang mga tao, ang edad tag-as mo balik og katag-as, ang mga sakit dali ra kayong mapili nga naman ang naglingkod, ang nag-govern sa whole world for 1,000 years si Jesus Christ ug ubanta, kita iyang body, kita iyang galamay. One thing for sure, ikaw ug ako, Bisaya, yung kinigdagway atong ilong ganin, naghangad magini. Asa tayo assign? Sigurado ko diri ra gyud pud sa Pilipinas. Klaro gyud nga pagka-istorya. Pero depende gyapon sa Ginoo ha. Kung gusto mo nga i-assign lang ko Lord sa America, glorified body naman ta. Maayo na kay mo English, di na mo maglisod, di na may na mo pronounce. So karon, ing ana mahitabo mo igsoon, grabe gyud ka, ibalik ni Lord ang perfect nga creation niya. Karon,
After 1,000 years, abi natog okay na ang tanan, mo i-release si Satanas sa bottomless pit. Kaya na-priso man na siya for 1,000 years. Paggawas niya, ang iyang pinaka-masterpiece is deception. I-deceive na po niya nga, di man na mga tao, mga alien man sila, tanawa, di mga matay, tanawa, kusgan kayo, no? Tanawa ilang lawas, dili pare sa atong lawas. Pareha forma, pero tanawa. So, murag yun exactly sa mga salida karon nga gamiton ang lawas sa tao, pero MIB, Men in Black, gamiton ang lawas, pero ang sulod ay alien. So, muna nga makig-away sila kay ang mga tao nga tayo, katong tao nga pure ha, kay kita dili naman ta tao, we are new creation na, hybrid naman ta. Dili na ta taga kalibutan. Ingon ang Bible, we are alien of this world, kay naatay new heaven of new earth. Ang atong hari si Jesus Christ. So, dili na ta pareha sa ila ba? Once upon a time, pareha ta sa ila. Pero corruptible. Karon incorruptible na ta. Mo against sila. Once again, magkahiusa sila. Daghan kay sila. Kay nakita nila nga dili gyud ni sila mga tao, which is gituhuan nila nga lie. Mao na ang pinaka-greatest battle, final battle, mas dako pa na sa Armageddon. Nuclear against nuclear naman na, pero di man sila maka-hurt na to kay dili man ta mapili, di man ta maunsa. And then mao na ang pinaka-last. Sa 1,000 years, ma-end na gyud ang tanan. Sunugo na sa Ginoo ang kalibutan. Dili lang kalibutan, ang galaxy, ang universe, tanan creation. Pagsunog way mabilin. Nya katong mga dautan nga mga tao nga walay Kristo, gitry og luwas pero dili sila, mga selfish nga mga tao, mga self-righteous. Mao to sila ang dadon, ang nasila sa hell, dadon ang hell, ang impyerno, alsahon sa Ginoo, ingon ang Bible og i-cast out, itambog, ilabay. Just imagine ang impyerno kwaon. Ang impyerno is a place. Kwaon siya, o ang naghari sa impyerno si Satanas o iyang mga demonyo. Pero sa lake of fire, dili sila pwede makahari dito. Appeal sila. Kaya actually, ang lake of fire, kung tanawin mo ang Bible, gihimo siya dili para sa mga tao, gihimo siya para sa mga yawa. Ayaw tanawin mo tabat kay anak nas Ginoo. Gihimo ang impyerno, ang lake of fire para gyud sa yawa. Mandamay lang sila niya. Sad to say, daghan gyud na damay. Pero, good news, daghan po yung naluwas, daghan po yung nituon ni Kristo. Amen? So, ana mahitabo, and then, bago na nga langit o bago na nga yuta. It's a new chapter sa atong kinabuhi. O sa hindi ka nga, murabag ka ng, murag magkaigon ka ng too good to be true, murag story lang ba, murag adventure, sci-fi. Mabita na mugna na tanan because na-imagination ang tao, even ang mga unbelievers nga. We're looking for a paradise. We're looking sa day nga dili ta mamatay. We're looking for the day nga moadto ta sa laing planet kay kaning kalibutan na masunog na ni, mahurot na ni. Sakto gyud sila because it's already in the Bible. Ang uban mga dato karon nadunggan ako. Marites ra pod niya. Nadunggan na pod nako. Even ang mga Facebook CEO kanang tag-iya si Mark na siya yuta sa island somewhere sa Hawaii nga bunker. Nya daghan ay mga bilyonaryo nga naghimo pod. Nya ang mga nagkomentaryo dayon sa social media nga naaman gyud siguro sila nahibaw nga wala ta kabalo. Maybe kabalo sila nga nay coming end times. We don't know. Pero naa sa Bible naagyoy end times, naay katapusan ng panahon. So nay uban naghimo og dako nga barko. Nga bisag unsa ka dako nga balod matuwang ang barko, mubalik ra gyapon. Dili makapenetrate ang tubig ba. Mao na ilang gi-design nga barko karon. Ang pangutana dili magod sa katapusang panahon, dili judgment of water, fire, sunugon tanan, tunaw gyapon. Wala gi maka-escape lagi sa tinuod lang. Og pa ingon ang Bible pagkaalaot gyud sa kalag nga malaglag dito sa impyerno. Tinuod gyud ang punishment. Tinuod gali diri sa to masakpan i-punish. Nya kini nang hitabo diri kaning governance nato. Reflection ni siya sa higher governance. Tinuod na ay punishment, tinuod na ay langit, tinuod na ay impyerno. Even ikaw mismo, makita nimo na ang kamatuoran, di lang nimo ma-feel, but makita nimo ba sa imong tinuod bang yun bisag unsaon? Naay naghimo tanan, naatay mangbubuhat. Og naa siya'y judgment, naa siya'y gitawag og paghukom. Kay nga naman, He's a God of just. Pag naay sala, naagi punishment. Mao na nga,
Humanon niya ang tanan maigsoon. Pero sa di pa na manghitabo tanan, balik sa ta sa gitawag og church generation, church age sa ato na nga time. Karon ang nag-move is the Holy Spirit. Pinaagi sa gugma o grasya sa Ginoo. Pasabot, it's easy access. Naara gyud nimo kumuto ka. Just only believing. You need to speak out your belief and then follow Christ. Kung naay chance magbabaptize, pabaptize mo, ayaw ninyo dugaya. Don't wait too long. Because we don't know sa time nga mahitabo. Karon, sangyaw kutob sa inyong makaya. Pag-amen po mo mga anak sa Ginoo. Share the good news. Share the gospel in your own style. Not in Pastor Elsie style, Pastor John style, Pastor James style. No, inyong style. Preach Jesus. Dili, mura kag, you know all the Bible. Do not preach the Bible. Preach the person of Christ. What He did at the cross. Kay mo na ang dapat nato masabtan. The urgency of the gospel. Grabe na gyud kaduol maigsuon. Anytime could happen gyud, possible ta i-rapture sa Ginoo. Ang ato lang is mangandam ta. Sa Peter somewhere, 2 Peter somewhere, naigingon ang Bible, the day of the Lord is like 1,000 years. Unsa kuno ang adlaw, usa ka adlaw sa Ginoo? Sa tuwa, 1,000 years. And then klaro ba gyud ang Ginoo nga balikan ta niya in the third day. In the second day, kung ato lang nakwaon nga calculation, pero dili pa gid ni siya pinaka-exact gyud nga interpretation ha. Pero makita nimo ang possibilidad gyud. So mas maayo nga fully aware ka o mas maayo ingon pa ni Kuya Kim, mas maayong naialam, no? Laging handa ba? Kaya wa man ta kabalo sa kinabuhi. So, ang giingon sa Bible, kung 1,000 years ang isa ka adlaw sa Ginoo, and then 2,000 years ago ang nilabay, 2 days na. Yeah, in the third day, na something buhaton si Lord, kwaon ta niya. Kung ato nang i-calculate based sa equivalent po sa gihatag sa Bible, so after 2,000 years, may mahitabo pasabot na gyud ta sa duol. Pero again, walay makabaluan na kung kanus agyud ang rapture, kay nga naman, even si Jesus, nga mao'y mukuha nato, wa siya kabalo, kanus only the Father in heaven. So kung mangutana ka nga, so dili siya Ginoo, kay wa man siya kabalo, dili Ginoo siya. Unsa may problema nimo kung dili lang siya gusto makabalo? Kay kana nga business sa iyang amahan. Ang nagsignal tanan ang amahan. Ingon ang amahan sa diyang nakita niya nga while we were still sinners, Christ died for us. He sent His Son. Ang amahan sa langit na ingon, dili inap si Adan, dili inap si Moses, ang mga prophets kulang, ang ilang mga sacrifices dili satisfying, dili kaabot sa standard of payment. He sent His Son. O si Jesus, sama ni Isaac, ni uban ni Abraham, nga willing to sacrifice. Ingana ka willing si Lord to save you. Ingana niyang gugma. Grabe siya ba in terms of availability o willingness, willing siya luwason ka. Ikaw, are you available o willing to serve God? How to serve God? To serve the people. Kinsa nga people? Not the world. Apil na sila, bonus na sila, but to serve the body of Christ, to serve one another. So sobra nga gugma, nag-awas-awas, then you can lend extra hand sa gawas. Wala may nag-amen, eh? Do you have your Bible? Introduction pa yun. Let's have your Bible. Everybody, do you have your Bible? Okay, let's declare, this is my Bible, my truth and my guide. Today I'm ready, my heart and soul, to learn from God's Word. With confidence, I declare, my mind is sharp and my heart is open. I'm about to be changed forever. I'm receiving the eternal, unshakable, life-giving truth of God's Word. I will never leave the same. Come on, declare. Never, never, never. I will never be the same. In Jesus' name, amen. Now, why blessed hope? Ano takwaon ta niya? Because na judgment. Unsay reason, unsay buhaton, unsay requirements para maapil ta sa rapture, sa pagkuha. Isa lang. Dawata ang sakripisyo sa iyang anak. Understand that you need salvation. Understand that luwasonon ka ba? Naminaw mo na ko, tanan? I hope naminaw mo, ha? Talang sa mora, bigyan ako hangyan nyo, paminaw, yun mo every Sunday. So,
kinahanglan ma-realize nato nga wala magiging good sa to kung tanawon lang. Salamat gud sa gugma sa Ginoo. Thank you for His grace. Thank you for His love. Kaya nga naman, we can come boldly in front ni Lord because of His Son, because of His grace, because of His forgiveness. So tanan is kanabang gi-package na taniya ba? Once mo humble down lang gyud ta, Lord, I acknowledge I'm a sinner. Lord, kinahanglan jud kog manuluwas, Lord. Pero number one, kung dili maguni mo mahibaw-an unsa ka kalala, unsa ka makasasala, kung wala nimo na value ang sala nga imong mga ginabuhat, wala ka kasabot ba unsa na ka bigatin nga sala ba? Unsa na kagilngig in the eyes of God ang imong ginabuhat, imong past, imong lifestyle, then you don't hit any realization how important for you to have a Savior. Katurang mudawat ni Kristo, katong makarealize nga kulang gyud siya o bankrupt gyud siya. Mo na pag-abot ni Jesus 2,000 years ago, ang mga relihiyoso nga tao, mga religious nga mga tao, mo may mo neglect niya, mo may mo deny niya, mo may mo pahawa niya, mo may mo kontra niya. Pero katong mga common people, everybody say common people, mga sinners, mga tax collector, mga fisherman, mga farmer, katong parehagyon nato, mga sasala, mo to'y maggukod ni Jesus kung asa siya multitudes. Pag may kag multitudes magsunod ni Jesus, dili man moabot og multitude ang mga Pharisee ug Sadducee, gamay ra man na sila kay mga balaan bigyan na sila. Murag the elite ones, sila ra ang mga special person. But mo na, giatubang ni Jesus niya si Jesus nga wala man ko ning diri para sa mga limpyo. Pero sarcastic ang style ba? Kay limpyo man daw sila. Kaya wala man ko diri para sa mga maayong lawas, ningari ko para sa mga masakiton. Mo na nga, you will enjoy the grace of God. You will enjoy His forgiveness, His love, His finished work at the cross 2,000 years ago. The moment you understand how bankrupt you are. How sinner we are. Unsa gyud ta kalayo sa Ginoo. Ma-realize nato na kay kung wala lang uban dili grateful ba, wala man kabalo sa kadako nga kawadon sa tao. Mo na nga uban mudawat lang ni Kristo, murag baliwala lang ba, wala lang sa mind. Mo na nga no wonder moabot ang end times sa katapusang mga panahon, which is I believe na anataana, nga nag-ingon nga Lord, Lord, manawag ba? Nga yung tubag sa Ginoo mo, kailan ninyo. Kay mutsugot mo sa dili, naagyo'y daghan, magpakaroon ingnon nga anak sa Ginoo, pero dili di ay. Ayaw tanaway mong tapad. Kay I believe imong anak, ay mong tapad anak gina sa Ginoo. Amen? Amen. By faith, by faith. Because after all, wala magita kabalo, kinsa gyud diri ang nagtinuod, nag-serve ni Lord. But one thing for sure, we are not like other people nga hilig kayo mga gahom-gahom, mga kita, let's go with the word of God kay mo na pinaka-importante. Dili man ginato may bawan by seeing normally kinsa gyud diri ang mga anak sa Ginoo, wala ba? Pero naingon ni si Jesus na manifestation, na ilhanan ang bunga. Everybody say ang bunga. The fruit may bawan sa imo kung anak jud ka sa Ginoo. Amen ba? So karon para sa ako I'm not those kind of preachers nga kani luwas, kini dili luwas, kini lisod-lisod, kini it's not my business kay dili man ko ang nagpakamatay dito sa cross. Di man ako nagbayad sa iyong sala. Wala ko'y katungod mo judge, wa ko'y katungod mo kinsa diri sa tuang maluwas, pero ang ako alang makita ra gyud nako sa manifestation. Makita nako sa bunga. Mahibaw-an nato na. So ang ako hangyo sa inyo, make sure nga dili mo fake. Make sure nga authentic mo nga Kristohanon. Kay moabot ang kanang gitawag og rapture, ang makuha ra gyud kato ra yung pure nga mga anak sa Ginoo. Ang akong pangutana, tinuod ba gyud, kinasing-kasing ba gyud ang gusto nimo nga mga lagad sa Ginoo? Tinuod ba gyud nga siya ang imong manluluwas? Nakita ba nimo kung unsa ka ka-bankrupt, unsa ka makasasala? Tinuod ba gyud ang imong pagsimba? Tinuod ba gyud ang imong pagtawag sa Ginoo? Kung ingana manggali, mo na nga, you cannot help but go to church. You cannot help but study. You cannot help but pray, worship, ug unsa pa na diha. Once in a while, usay, kapuyan ta, kaingon nga tawhonon lagi, mulakaw ta, masipya ta, pero kabantay ka, ang tinuod nga anak sa Ginoo, mubalik yun. Kung tinuod ka, nga taga diha nga balay, ug inyo gyud ang balay, ug imo gyud ang mamagpapa,
kung tinuod jud ka anak, mobalik jud ka diha. Kay lahi magud ang balay. Lahi ang home. Lahi ra gyud ang family. Kada bitaw mga tugas gawas, libot nimo tanan. Mingo biga, lahi ra gyud Pilipinas oy. Nya pag nakas Pilipinas, nilabi dito eh. Gubot mo kayo. Mahal kayo. Number 1 sa pinakamahal. Sa tibuok kalibutan kita ang number 1 nga pinakamahal nga gasolina. So luoy gyud kay Pilipinas pero walay sama sa Pilipinas. Ing ana usahay ang kinabuhi sa Kristohanon. Muna nga challenge gyud kayo. So mo na nga dapat ta mo grow diha sa atong pagtuo. Ayaw itugot nga magpabilin kag bata. Amen. So naay blessed hope. Anytime could happen. Maybe pagkahuman sa kong sermon, maybe in the middle of my sermon, maybe mamayang gabi pagtulog nato, naay rapture, we don't know. Kaya ang mga signs manggon, nang gawas naman ang mga signs. Special karon nga naay gubat, anytime could happen. But again, wala ko nag-ingon nga next this coming June, wala ko specific date. Ang ako walang sama sa gisulti sa early church. Pag ready na mo, kay duol na kay mo balik ang Ginoo. The same message, wala na usab. Ug dili po ko maulaw, musulti ana. Because kabalo ko dili bakakon si Lord. Niingon gid siya nga, mura pa siya si MacArthur. Ay, una-una pa siya ni MacArthur. 2,000 years ago, pag siya si MacArthur, pila pa to katuig. Niya na siya nga, balikan gid niya iyang mga anak. So, karon gipaspas na og gamay kay gusto na ko establish kay nagtuo ko ako magwali next Sunday nga. Olo last naman ako ning wali kay naman din sa bisita. Kabalo mo na tay bisita next Sunday? Nya di na mo musimba. Musimba mo? Nya magdala mo gamay nga blessing. Kay naman tay bisita. Nagasuway ba mo na bisita? Uy, alis dayon. Mamao na lang sudan. Ay, mga unta. Nya gibali na gud ma, wala na gud tay pagkaon ma. Gikaon sa bisita. Kay nga naman ta, unahon na to ang bisita. Filipino culture nga okay jud gayo. So mohangi ako, let's make our guest pastor ba nga ma-feel at home siya. Yeah. Dito sa Mayong Church, tahanan natin to. Panahan po to niya. Di kita manghatag. Mga anak sa Ginoo, let's show our love sa ato mga guest pastors. So na si Pastor Iman. Si Pastor Iman, bata pa kayo siya. 28, 29. Pero dako kay siya simbahan. Mas maguwang pa siya ni Pastor John, mas maguwang pa siya nako. I don't know kung mas maguwang pa siya ni Pastor Jomel, pero makita niyo mo gigamit siya sa Ginoo. Siya nakaroon ang ilang network dako kaayo nga church. Global, sa ilang anak, Love and Truth something. Karong next week, kung di ko masayop na ay 100 kapin nga mga pastors mo join sa ilang affiliation sa ilang network. Libo na gyud, thousands na gyud sila. Nya dagko kay ilang mga churches niya, mga nindot kayo. Ang akong punto mo ni, natural mo appreciate gyud tag mga tao nga na success nga na nabuhat sa Ginoo ang Ginoo sa kinabuhi. Pero dili ta dapat masuya. Kay ngano man lahi-lahi po ang gamit sa Ginoo sa tuwa. Pero bata pag igamit sa Ginoo. Kung kaya niya, kaya nimo, kaya natin lahat. Di ba kanta mo na? Kung kaya mo, kaya ko. Kaya natin. Francis M. Yo. Mga tiguang na ni Francis M. Yo. Mga tiguang rin gano'n. Mga batanong na gano'n eh. Puro TikTok may nibawa ng mga... Praise the Lord. So, padayon ta. Asa naman ko? TikTok. Yo. Francis. Pagtaro mo, otro po mo limtanon. So, ingana. So, ang pinaka-point na ko is, naagi blessed hope. Moabot siya anytime. Ang standard yun sa early church, sila mo itong model. Ang standard sa early church, always expecting nga moabot si Lord anytime. So, ang pinaka-the best, it's a recommendation. Everybody say recommendation. It's up to you, pero highly recommended din siya. Dapat ang atong style is everyday moabot si Lord. Anytime, today moabot si Lord. Pag wala, Lord, moabot ka. Ing ana kaisog ang mga early church. Mo na kanya siya, lo, I'm with you always physically ha. Saka siya. Kita mong yun. Kita nila, mubalik daw siya. Ay gina-expect nila nga mubalik pagkaugma, mubalik pagkakuan. Pero binikang ano dugay man. Narapot sa Bible, nag-ingon nga, gituyo sa amahan sa langit. Nga, patawag-tauron gyud kay ano,
gusto niya as much as possible tanan gyud mabalik. Pero aware ta nga dili. So karon na ako'y basahon nga chapter. I will do something like the basic nga style of preaching. Usa ka chapter. Ngano blessed hope? Because ang blessed hope is only for the new creation church. Pag nabilong pa ka sa creation, dili gyud nimo masabtan o di nimo ma-appreciate. Abi nimo religion lang. Pero once makamata na ka sa new creation nga identity, masabtan niyo ba nga, wow, daghan gyud ay giandam si Lord. Mao na nga kung dili magalita maabtan sa blessed hope kay naguna-una tag kamatay physically, piningon ng Bible natulog na ta, kay mo mataramang gyapon ta pag rapture. Ang mga creation walay Jesus, pag mamatay sila patay gyud. Wala na may new body nila. Mauna gyud na. Pag mata nila judgment dayon sa Father. So lahi ang judgment ni Father sa mga tao nga walay Kristo. Og lahi ang judgment kang Jesus Christ sa iyang lawas. Kang Jesus, ang gitawag is Bema Seat of Christ judgment. Si Kristo ug ang iyang lawas. Obviously, 2,000 years ago pagiluwas. So, dili, it's not about salvation ang judgment. Ang judgment is about how faithful you are to serve the Lord while you're still alive. Kay ang Ginoo gyud, dili ra para sa pastor ang mission to share the gospel. Kitang tanan. Pero mabugatan mo, kaya ang inyong unahuna, kanang mission, nga murag mission yun. Normal lang good. Samtang nagluto ka, na inilabay, oy, ka na bisita, is istorya, ginagmay, makashare ka, ana ramang guna. Dili maguna ka ng murad yung kag ngadto dito, manuktok, yung balay, bundakan ni mong Biblia. Dili nga na. Once upon a time, na nga mga tao siguro, pero sa ato is, kanang just casual na good, kanang normal na ba? Nasakyan na, nasbiyahe, naka-nag-jogging, naka-natago, asa kay butang sa ni Lord nga naibenta, birahin na dayon. Share yun sa gospel. Kay maog yun ay moabot ang panahon, mingog yun na mudool mo sa langit. Sir, salamat kayo. Ikaw ba nag-share na ako? Huwag ka kabalo. Kayo na may mga nga naay mo gipadawat, nalimot na ka ba? May anak, or nagwali ka, nalayo kayo, na nakadungog, gidawat niya si Kristo. We really don't know. Muna, pag-abot sa langit, daghang gyud maghilak. Kay mohilak, mga Lord, salamat, gimudyo kong giluwas. Kay, di na ako ma-imagine kung unsa kahadlo kung mabutan ka sa impyerno. Labaw na ko ang impyerno, kwaon, og ilabay sa lake of fire. Kalayo nga way katapusan. Disod kaya na maigsoon. Nya, para sa ako, kung tinuod yung ka nga, puno ka sa gugma, kaya ang atong Ginoo, gugma man. By the way, ang atong Ginoo, dili siya a God nga na I love. He is love. Siya mismo ang gugma. Puno siya gugma, kaya siya man ang gugma. Grabe ang gugma niya sa tuwa. Niya, naamay sala, naamay hugaw. Niya, just niya. Lisod kayo i-judge niya, eh. Liman ka, i-judge niya parehanyag naong in His own image, in His own likeness. Pero dili man kapasar ang mga creation. The best of heaven, gihatag His Son. Yeah. Grabe na ang manifestation, gikan pa lang sa mga Old Testament, paingon sa New Testament, paingon pa yun sa church, preaching the good news nga, di paulay ang tanan. Dili pinagi sa maayong binuhatan, maluwas ka, kaya ang mga reliyon, sa creation na sila nabilong. Maayo lang kang buhat, binuhutan lang ka, ay lang pagsakit sa sikataw niya, lamig siya. Niya, you appear so holy. Kaya bang, nindot kayo ba niya? Satisfying ba yung mabuhat kang maayong binuhatan? Pero sa mata sa Ginoo, trapura. Nakuha niyo? So, diri lahi. Mabuhat tag maayong binuhatan. Satisfying gyapon kay basta maayong binuhatan, satisfying. Buhat kang dautan, di ba? Guilty ka. So, naagi something good sa maghimo kag mga maayong butang. Naghimo ka, dili para mukabuto ni mong kaluwasan. Luwas naman good ka. You're saved na ba? You are forgiven. You are redeemed. Bag-o na ka, gitatakan na ka sa Holy Spirit as a guarantee. Unsay mahitabo, grabe ang reward, grabe ang blessing. Yeah, just imagine my zone. Pinaka the best, kanaging mulakaw ng barko or train baka or sakyan ng bus. Yeah, dapat dili jud ka mabiyaan.
naningkamot ka nga makasakay lang, pagsakay nimo pinaka-fulfilling na, ay, salamat, nakasakay jud. Just imagine ba, judgment time na. Maybe nabilin ng tawhana, unsa yang gibati, bilin siya. Or how about nakasakay ka sa last ride, last train? Makaingon jud ka, Lord, salamat kay niya, grabe na ang judgment. Na-appeal ka sa rapture. Pero one thing for sure, ha? Nabay mga anak sa Ginoo diri? Wala ko'y time to explain, pero tungod kay gamay kay akong time. Ang gingon sa Bible, we are all, everybody say all. We are all be caught up. Ang all sa Bible, all na in the context of the church. Pero ang religion o ang mga mixture nga mga Kristohanon nga, ang kaluwasan, pinaagi sa Ginoo o pinaagi sa atong pag-maintain. Dili ka maintain, wala kay power to maintain. Package whole deal yun sa Ginoo. Nakuha na to? Package ra gyud na. Kay kung half naman di ay, ngano mo naog pa man siya nga, di ba? Fully paid. Everybody say fully paid. Wala nagkulang si Lord pagbayad ni mo, gibayaran kanya fully paid. Makita niyo ba nga naay mga magwawali nga dawata si Kristo. Nya pag human nimo dawat, mingo din nga. Pero dapat i-maintain nimo na. Dapat imo ning buhaton, dapat imo ning buhaton, dapat imo buhaton. So, gidawat ang grasya, gibutangan og balaod mo na siyang law and grace na mix ba. Nya dili man ka pwede maluwas ana. Ang kaluwasan dapat isa ra gyud imong pilion. Naa sa balaod or pwede pod sa grasya. Sa balaod, ingon ang Bible, follow the 10. Basta ma-follow nimo 100% good, salot ko nimo. Luwas jud ka, whether you like it or not. You follow the 10. Pag abot na lang nimo og langit, mingon nga para makumpleto ang imong kwan, dawato nimo ang manluluwas nga nagbayad sa imong sala. Pero qualified ka makasulod sa langit. Pero citizenship makuha nimo na through the person of Christ. Pero ang pangutana, kaya ba mo buhat mo follow sa 10 nga if you commit one mistake, guilty ka sa tanan. So tablag yun. So kung ingana nga istorya, wa lagi maka-fulfill. Except if you are a federal head. Except if you are perfect nga klase nga being. And only Christ can do that. Or grace, grasya. Tanan iyang kaluoy, tanan iyang sacrifice. Hago imong buhaton sa imong part, hayahay kayo, dawaton nimo. So dahil gidawat nimo, God is not a God of kulang og surveillance camera, kulang og access. Si Lord kabalo tanan. Ang iyang gusto, if you love me with all of your heart, soul, mind, tanan yun. Kay gusto ni Lord nga, which is maumang yun po ang original design. Nakuha na to? The original, the blueprint of human, gihimo ta to love the Lord. Kay puno siya gugma, daghan kay siya pwede mahatag, o kinahanglan niya na i-release, ihatag to somebody, o kita ang pinaka benefactor, recipient, kita ang pinakaunang kanagaling dependent, something ana. Kita ang unang mag-enjoy na. Nakuha ninyo? Ing ana ka pinangga sa Ginoo. Wala niya gipadala iyang angels, archangels. Ang iyang gihatag iyang yung anak mismo. Para sigurado ang imong kaluwasan. Okay? So ang akong i-share sa inyo karon, napamakoy time, no? Ako i-share sa inyo sa Corinthians. Open your Bible, okay, para makabasa po mo sa Bible, kung marag may basa-basa. 2 Corinthians chapter 5, English Standard Version, kung verse 1 to 21. Pila pa akong time? Napakoy 1 hour? 30 minutes, ha? 30 minutes. Nalipay ko sa 30 minutes. Kung ready na mo, atong basahon. 2 Corinthians chapter 5, verse 1 to 21. Are you ready? Are you ready? Na ba? Na. For we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, we have a building from God. Stop.
gipaklaro ni Paul, kay kani magud nga chapter, nag-defend si Paul. Iyang giprotektahan ang Christianity ba? Kay ilang gituan religion, pero dili religion, new creation. Giprotektahan ni Paul ang ministry ug iyang gi-realign ang mga believers. Kay ang mga believers murag gituo sila nga bitaw no, balik na lang tag Judaism, balik na lang tag katong sa mga Hudiyo gid ba? Ang reliyon magud sa Hudyo, Judaism. Nya karon Christianity man isulod new creation. Nagtuo sa religion. Kulto ang tawag nila. Mo na nga ni gitabangan ni Paul pagsabot ang mga believers, gi-realign niya ang mga believers to eternal perspective. Eternity ba? Dili temporary, eternal perspective. Dapat masabtan sa mga magtotoo sa early church ang tinuod nila nga kahimtang ilang identity diha kang Kristo o ang ilang mission. Everybody say mission. Karon sa verse 1 to verse 5, gipaklaro diri nga ningon si Paul, yes, naatay tent. Kaning tent, possible atong balay or kini atong lawas. Mao na yung meaning sa tent. That this is our earthly home. Pwede ni siya ma-destroy atong balay nga literal or ang atong lawas pwede ma-destroy. But we have a building from God. So naay, dili, pasabot, naay hadlok mahitabo, possible ma-destroy. Pero naay hope. Kabantay mo, full of hope good ang pulong sa Ginoo. Insya dito, a house not made with hands. Mga kamot nga nagbutang og concrete, nakuha na to. But eternal in heavens. So ang atong house nga puhon nga atong mabatunan, hinimo dili pinaagi sa mga temporaryo nga kamot. Pero sa inyo diri, eternal in the heavens. Pag may kag eternal, it's the quality nga mo last forever. Pag may kag everlasting, it's a lifespan. Kada bang period ba? Pero may kag eternal, ang quality sa product nga it will really last forever. Ingon diri, eternal in the heavens. Pasabot kining atong balay puhon, kung naamoy desire nga balay niya, wala niyo nakuha karon, na dako nga moabot, nga greater pa. Nya ingon ra ba tong mga testimony sa uban, ang mga balay ra ba nga himuon ni Lord sa tuwa? Wala sa Bible ha, pero testimony lang nila based sa ilang mga visions, sa ilang mga dreams. Wala ra gyapon koy problema ana, kay dili man na big deal nga teaching. Ang importante na ating idea niya na sila nga katong nakangadtog langit niya na sila nga lain-lain na klase ang mga balay. Ngano man himuon ni Lord ang balay, i-build niya, i-design niya exactly sa imong taste, sa imong gusto. So karon ingon din siya dire, verse 2, for in this tent we groan. So possible ang atong balay or atong lawas, we groan. Pasabot mabalak ka ta. Longing to put on our heavenly dwelling. Kung pwede lang unta kini nga lawas, dili na ko ani nga lawas ingon si Paul. Kung mahimo katong heavenly, the glorified body. Maangko nato na sa blessed hope, sa rapture. So ningon din si Paul diri nga, for in this tent we groan, negative yun na, magproblema ta, magsakita, maluya ta, but we're longing to put on our heavenly dwelling. If indeed, verse 3, by putting it on, we may not be found naked. Kay in the eyes of God, kung wala ang bag-o nga lawas, maura gyud gihapon. Ang kanindot lang sa ato dire is, ang atong lawas is creation, pero atong spirit awakened, regenerated. And then we have the Holy Spirit dwelling in this corruptible body. So naagya po something edge nato, different nato sa creation. Nakuha na to ang creation, walang-wala gyud tanan. Wala sa spirit, ang kalag, depende lang sa ma-absorb nila, sila rin magbuot. Nya ilang body, of course, naman po yung mga healthy nga mga unbelievers. Pero dili sa tuwa na atay hope. Kaya naman, gipuy-an gyud sa Holy Spirit. Nakuha na to? Are you following? And then ingon diri, indeed, by putting it on, karon sa man mahitabo, kung maabot na ang rapture, ingon siya diri nga, we may not be found naked. Verse 4, for while we are still in this tent, kaning lawas, yes, we groan, yes, we burden, yes, magsakita. Ingon diri nga, not that we would be unclothed, but that we would be further clothed, so that what is mortal means limited. Immortal and limited. So this mortal may be swallowed up by life. So karon ang tinuod, ang creation mortal. Pag mamatay, patay gyud.
Kita, mortal gyapon ta, tungod aning lawas. But naatay edge. Everybody say edge. Lamang ba? Kaya nga naman, spiritually, nabalik ang good opinion ni Lord sa ato. Ang glory ba? Pag mutanaw siya, good opinion niya makita. Makita mo na yung anak. We are in Christ man. Are you following? Nya karon, kada adlaw na ang pulong sa Ginoo. Mo na mo renew sa atong una-una, mo renew, mo refresh, mo restore sa atong kalag. Klaro. And then sa atong lawas, physically, na ay Holy Communion. Na ay anointing oil. With massage. Pahilot ra ba mo? So, no more efficacent ug omega. Pero pwede yapon. Pero gamitan ninyo ang lana. Mao lagi problema kay hindi mo mutuod. Gamito rin yung lana dire. Ana ro. Ayaw, gamitan gyud ninyo ang naipa ang mga tiguang sa una kay maglana gyud. Amen ba mga tiguang? Oh, gamay-gamay ra gyud kayo. So verse 4 padayon ko. Ingon dire, but that we would be further clothed so that what is mortal may be swallowed up by life. Kining mortal, kining limited life, kaunon yun ni siya, pildihon ni siya sa kinabuhi. Kinsa man kinabuhi? Zoe kind of life. That's the eternal life. That's Christ. Amen. And then ingon diri, verse 5, He who has prepared us for this very thing, na naganda man kining incorruptible body, kining glorified body, kining kinabuhi nga way katapusan, eternal nga product. Kasi nag-prepare, ikaw, ang senior pastor, ang reliyon ang nag-prepare. No, it's not. He who has prepared us for this very thing is God. Pag ako ang mag-prepare, makuyaw-kuyawan mo, kasi sigurado medyo 50-50 na. Possible okay, possible dili. Pero pag si Lord ang mag-prepare, relax na mo, sigurado okay na. Amen. Who has given us the Spirit as a guarantee. Klaro. Sige kong wali sa inyo, ang Holy Spirit is the guarantee, right? Karon pag yun ako na share. The Holy Spirit is gihatag sa ato karon nagpuyo. Asa nagpuyo ang Holy Spirit? Sa atong lawas. Wala ang Holy Spirit nagpuyo sa unahuna. Wala nagpuyo sa atong kasing-kasing. Asa ang Holy Spirit nagpuyo? Sa lawas. Physical. Dili sa kalag, dili sa spirit. Lawas gyud. So padayon ta. Verse 6. So we are always of good courage. We know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. Gipaklaro niya, pag naapataaning lawas, pasabot, layo ta sa Ginoo. Nakuha na to? So kung naapa ka karon, naapa man ko karon, pasabot, layo pa ta sa Ginoo. Nakuha na to? Pero kung di ta kapaabot sa rapture, di man ta magatiman sa tong lawas, kay sira tagkaon. Walay control lang gamay. So kung maana tag-una, wala na tani nga body. Absent of the body, o sigo ng Bible, present in the Lord. So naay mga teaching like karon nga, pag absent ka sa body, actually natulog ra ka. Kaya ang Bible na yun, natulog ra ka. Dili mo guna literal natulog ka diya. Ang imong lawas sama ra natulog kay mata man na pohon sa new body nga ihatag. Klaro? Pero ingon ang Bible, so clear, klaro kayo ang teaching sa Bible. Pag wala na ka sa lawas, asa man ka? Present in the Lord. Pero kung napa ka sa imong lawas, wala ka kang Lord. Pero bisan pa man nga wala gyud na physically, no? Wala si Lord physically. Pero karon sa tua, physically na ang Holy Spirit. It's all by faith if you believe in the Son. This is the dilemma sa new creation people. We are the new creation. Amen? Kaya naman, maglakaw ta ba nga kalibutan gyud tanan. Atong kaistorya taga kalibutan, atong mga gipangkaon tanan. So, challenge kaayo unsaon nimo pag let your light so shine before the creation, nga new creation man ka. Mao na nga gidasig to gyud ta nga mo walk by faith, not by sight. Ang atong daway mo tan-aw sa kalibutan, dili tinanawan sa mga taga-kalibutan nga kanabang temporaryo ra kay ba? Achievements lang, liman kang grupo karon, mag-enjoy sila sa usa ka belt, magdinuguay na gud, magsinumbagay tungod lang sa belt ibutang. Nakuha na to? Pero kabalo ko, it makes sense kay normally it's a sports. Pero just imagine, nay uban diha nga malipay lang sa bola, ilugan gyud ang bola, magdagandagan pag yun, ala, shoot diri. Pero kung imong tan-awon bag, temporal ra kayo. Are you following? Pero ang ingon ni Lord, dapat ang atong mindset asa sa temporal nga mga butang or sa mga eternity nga mga butang, eternal nga mga butang.
Klaro jud kayo. Ngano gisulti man ni Lord? Because you are the new creation. Inemong tapad, this is for you because you are the new creation. But if you're not the new creation, kung wa ka nabilong, dili jud ka kasabot sa kong wali. Dili mo ni ma-appreciate. May ka nga, okay, kuyawa sa ilang teaching. Ana ray mo. Pero it's okay lang. Kaya nga na, bisag ako, nagsugod po ko ana. Pero along the way, bisag di kay kakasabot sa akong giwali, makabantay ka nga, nindot kay akong gibati. Because it's the Lord. It's the Holy Word of God. The Rema, the living Word. Mo ay nag-move sa imong heart. Amen. Padayon ta. Kaya pa ba? We know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. 7. For we walk by faith. O tuwara. So, importante sa new creation, mo walk good by faith. Mo na nga, wag yung gidasig sa Ginoo nga mo walk ta by feelings, by emotion. Kay mo na ginabuhat sa creation. Feelings, emotion, nalain ko, nahisuko ko nimo, nireact dayon, reactive kay ba? So, pero dire lahi na ay pagpugong. Pagkanindot. Wala kayo nag-email sa inyo, pero sige lang. Suko lang ka, pero praise the Lord, gyapon, hallelujah. Kabantay ka, naanay sacrifice, kabantay ka, ano man, creation na new creation na mangguga. Amen? Okay, padayon ko. For we walk by faith, not by sight. Yes, verse 8, we are of good courage. Kadua mention, verse 6 and verse 8, good courage. And we would rather be away from the body at home with the Lord. Ingo din si Paul nga, pero kung ako bito pabuto, no? Tungod ano yung mga situation karon, mga problema, ay kung pwede pa lang, di rin na lang minus imo, Lord, ay. Amen. Tinod biya. Mabitang mga tatag, I love to be in your presence. Lord, in your presence, there's joy, there's, bang satisfaction. Lord, imong presensya kung, kay kabalo maguta ang atong being, connected ni Lord. Kay gikan man ta niya. Amen. Mao na nga pag ang langgam mulupad, connected man ang langgam sa hangin. Ang mga isda connected sa dagat. Pag ang isda mala, patay. Nakuha na to? Mao nga ikaw ako nabang mga new creation diri. Presensya sa Ginoo, mao ginato ang gininhawa, mao na atong kinabuhi, mao na ato ang life. Kaya kung muhawa ta sa presence ni Lord, diha ang problema. So, padayon ta. So, whether we are at home and away, we make it our aim. Unsa ko ni atong target, atong focus, to please Him. How to please the Lord? To do good things para maluwas? Wrong. You do good things because luwas na ka. Nakuha na to? How to please the Lord sa religion? Buhatan ni, sacrifice ka, manata ka. Wala ko na yung negative na. Positive na siya, good things na siya, pero dili lang siya enough. Dili enough, o dili siya mao ang desire ni Lord. It's man-made. But I honor and respect that. Pero kung gusto kag ma-please nimo si Lord is receive His Son. The only person, wala niya gisulti kang Adan, wala niya gisulti kang Moses, only Jesus Christ. A lot of Bible heroes, daghan kay sila, mga faithful pod, pero kang Jesus ra gyud. Ingon ang God the Father, this is my beloved Son in whom I am so pleased. I'm so happy with my Son. And then gibutang ta ni Lord sa iyang anak. That's why magmutanaw si Lord sa imo karon. Malipay gyud siya sa imo. Tungod sa iyang anak. Your new identity, spiritually speaking, is Jesus Christ. Ang uban pod nga kulang pagsabot, ako si Jesus, ikaw si Jesus, kita tanan si Jesus. Nahimo na po kulto. Ayaw, dili ka si Jesus. Jesus is different. You are you. Amen. Walay sama nimo. Unique ka nimong dagway. Praise the Lord. Hallelujah. Even ang mga kaluhan ay kalainan, di ba? So unique jud ka. You are carefully, fearfully, wonderfully made. You are unique. Amen. Pinangga kay kas Ginoo. Wala gyud niya gihimog nay kanang murag pareha nimo. Twin siguro pwede, pero nagyapoy kalainan. Amen. Basta ikaw, in short, unique kay ka. Pinangga kay kas Ginoo. Amen. Klaro, mutuo ba kang pinangga kas Ginoo? Ang imong tapad kay mo naghilom lagi, murag di lagi siya mutuog yun. So, ang ana imong identity, kada bang tungod ni Kristo. Pagka secure, you are so secured in Christ. Kang Kristo ra jud kasi mo na nga mohangi jud ko sa inyo. Pinaka the best nga decision is to follow Christ. And then when you follow Christ, allow yourself nga mo grow sa new creation governance, new creation leadership, new creation nga lifestyle. Nakuha na to? Namoy na learn? Yung ako ipadayon ha?
So whether we are at home or away, this is our aim to please Him. So how to please the Lord? Nga naa na ta dire? Number 1, Christ. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Kada pa lang, okay na ta. Pero, naay gitawag sa Bible nga, I try to recall. Euarestos. Everybody say Euarestos. Euarestos is a Greek word nga quite opposite sa charito. Everybody say charito. Charito is a Greek word also. Ang charito is, help me. Charito. Highly favored. Pasabot, mo tanaw ang Ginoo sa imo, you are charito. There's only 2 people nga gi-mention sa Bible nga charito. First, si Mary. Highly favored woman. You are charito woman. Ana, ang ikaduha, I have 10 minutes left. Charito, the church, the body of Christ. So, equal ang ato ang identity, blessing, pagtanaw sa amahan sa kang Mary o siyang anak. But because si Mary magud, there's nothing special kang Mary. Wala magud divinity si Mary. Ang iya is, grabe gyud siya ka-honored kaysa kadaghan babae siya ang gigamit na makonceive in a virgin birth, conceived by the power of the Holy Spirit. Di ang magawa sa Misaya. Grabe kay naka-honor nga imong lawas mo'y magamit to conceive the only begotten Son. Nya pag mayon kag begotten Son, bigat. Wala gihimo. Gibigat gyud. Si Adan, o dili begotten son si Adan, created son. The first created son. Ang created is gihulma. Gibigat is something from you. Abraham, bigat, Isaac, bigat. Pasabot, gikan kang Abraham, ni gawa gikan ni Isaac, ni gawa si Jacob. Nakuha na to? Si Jesus begotten by the Father. Karabang, gikan, wala gihimo si Jesus. Gikan gid siya sa amahan. Nakuha na to? Napa ko gusto istorya, pero sige, hinahinay lang. So, keep on coming every Sunday or join the small group. So, padayon ta, ang atong aim is to please Him. So, ang new creation church, ang new creation believer, which is kamo, ikaw, ako, ang atong aim every day is to walk nga na ang pleasing nga lifestyle. Ang Euarestos is nasa verse nga, brothers and sisters, I urge you to offer your life as a living sacrifice, holy and acceptable. Acceptable is Euarestos. Ang meaning sa acceptable, sa Euarestos, acceptable na sacrifice in the eyes of God is personal decision nimo nga maingon jud ka nga, Lord, kabalo ko, charito ko. Amahan, I know I'm charito, I'm highly favored because of Jesus Christ, your Son. So, ang favor na agyon nako, I know that. But Lord, it's also my free will. Everybody say free will. It's my decision to live a Euarestos life, a pleasing lifestyle. Mo na nga, mag-contradict din ang mga wali-wali sa mga pastor kay, ngano mingo man ka nga, be holy nga, holy naman ta. Ingani ni siya. Sa wala pa kadiri, ang meaning sa holy is set apart. Unsay meaning sa holy? Set apart. Mo na meaning ha. Other meaning is uncommon. Everybody say uncommon. Once upon a time, naminaw mo? Creation ka. Common. Unholy. Tungod sa sala ni Adan. Darkness. Niabot si Kristo, gikuha ta transfer ta into His marvelous light. So, from common, set apart, gihimo tag uncommon. So, nakuha na to, that's holy. Mo na yung meaning sa holiness. Nakuha na to, holy. Set apart. So, inay mo to pa, you are holy. You are set apart. You are no longer a common, you are no longer a creation. You are now a new creation of unique ay na. So, mo nang holy ka now. In the eyes of God, you are now the new creation. Klaro? So, you are now holy. Pero makadungog ka ni Pedro, mingon si Pedro, be holy in all your conduct because God is holy. Holy, thrice holy, i-mention. Hindi ka maglibog mo. Kung saan mag holiness yun? Conduct. Pasabot, justification before God. Everybody say justification before God. Justification before men. Cross.
cross, justification before God. Gusto ka holy in the eyes of God? Pinagi sa mayong binuhatan? Dili, lagi. Walay enough nga binuhatan. Kwarta, donation, unsa pa na? Wala. Grabe nga pagbasol sa sala, walay enough. Kung gusto kag holy in the sight of God, justification before God, through Christ, from darkness into His marvelous light, you are now holy because of Christ. So, technically, you're holy. But justification before men, tinanawan sa mga tao ba? Opinion sa mga tao. Ug makita ra bagid imong kinabuhi maglakaw. Makita ba ang imong pagkabalaan? Mao na nga sa Bible school, sa theology, ang holiness gyud is once and for all, you are holy. Pasabot, once and for all, you no longer belong to creation. You are now in the new creation because of Christ. You are now set apart. You are now unique. You are no longer common. You are now uncommon. But let it be nga kanang being uncommon, makita nga maglakaw ka. So, mo na gitawag la progressive holiness. So, naanay debate ana nga, di magkadimaw ilang debate ba? Yeah. Kung maminaw ka sa mga pastors, pero okay man, wala mo ko ng doubt, pero kung maminaw ka sa mga debate, puro na sila confused. Mukhang ma-confuse mo sa mo. Mas maayo mo, direct na lang mo sa Ginoo. So, ang holiness dere, you are restos nga, ikaw gid mismo, you want to walk according sa iyang gusto nga lifestyle. Amen. So, mo nang challenge na to, kay sa tinuod lang, lisod siya kung wala ang tabang sa Ginoo. Pero ang tinuod pod, ang Ginoo magid always mo tabang nato. So pasabot, ang grasya sa Ginoo mao'y nagsugod giluwas ta. Ang grasya sa Ginoo mao ra po'y mupadayon nga magkinabuhi itag matarong balaan at tubangan sa Ginoo hangtod sa katapusang mga adlaw. Klaro? So pasabot kung buot sabdon, secured gyud ta. Indeed, we are secured because we are in Christ. The safest place in Christ to be part of His body. Ang ato lang is humility, humbleness, sabton kung unsa ka maayo ang Ginoo og dili ta magpatuyang sa atong gibati kay usay mo gawas atong pagka-practical og pagkahilas usay. Amen. Okay, so much for that. Verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Judgment seat of Christ para sa new creation. Great white throne judgment para sa creation. So, both judgment are totally different. There is, once and for all, receive your second death. Wala na. Pag nabilong ka dire, kung ang tao maimpyerno, based sa gugma o grasya, o pagkamaayo sa Ginoo, kung basahon nimong Bible, kung naay tao na impyerno, deserve yun niya, may impyerno. Kaya ano man, gitagaan na siya chances, after chances, pero wala yun. Muna ngayon ng Bible, today, if you hear the good news, mix it with faith. Mix it with faith. Ayaw awat sa Israel. Na kada adlaw, nakadungog sila good news, pero nag-disobey sila. Muna nga, nagdugay sila sa wilderness. Abtan sila 40 years. Dapat 11 days ra hiking. Abot na sila sa promised land. Are you following? For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. So, nalagi good or evil, Pastor Jim? Of course. Yes, new creation na ka, pero prangka pagkistorya, sa diyang nadawat ka ni Kristo, wadyo ka na nakasala? Wadyo ka na sipiat? O mga honest ng anak sa Ginoo, sipiat gyapon. Pero ang kanindot, dire, masipiat ka, under na kasi ang kamot. Nakuha na to? Pasabot, naapag yung Holy Spirit mo, lift up nimo. Naapag yun ang word ni Lord mo, back up din nimo. And then, klaro kaya yun sa Bible nga ang blood ni Christ, always active, present, participle, always mag-cleanse. Pasabot, every time makasala ka, paklimpyo. Secure yung kayo ang mga anak sa Ginoo. Yan, naapag yun ang Holy Spirit nimo. Naapag yung power of prayer. Effective ang prayer. Nanalagi tanan, 9 gifts of the Spirit, naapag yung fivefold, the pastor, prophet, kung saan, bulahan kayo ang new creation. Miracles, uban pa, para bin sa new creation. Mutingog na mo? Verse 11. Therefore,
Knowing the fear of the Lord, everybody say the fear of the Lord. We persuade others. Pasabot, tugod nakita na ako ang kadako sa Ginoo. Kanang fear of the Lord, dili nang nakakita kagabot, kita kagagta, dili nga na. Kita kag white lady, dili nga nga fear. Ang fear of the Lord sa Bible is worship the Lord. You ba yung yusak kayo, ika na Lord, grabe kadako nimo. Ingana nga, minang fear nga, kitag ko niya, sa amin naman di. Yung dili, knowing the fear of the Lord, sa pagka-magnificent sa Ginoo, we persuade others. Musang yaw kita. But what we are is known to God, and I hope it is known also to your conscience. Pasabot ingon si Paul nga, kamo mga anak sa Ginoo, bag-o na biyagin mo. Ayaw na mo pagkinabuhi og sama nila. So tagaan ta mo gamay nga qualification. Ang qualify is, samtang nagkinabuhi ta, masipit gud ka. Dawata gyud na. As long as naa pa ning alawas, wala pa na change, wala pa glorified body, pasabot atong kalag, adlaw-adlaw giusab sa Ginoo, kada adlaw mo closer ta sa Ginoo. Pero atong spirit, one time, once and for all, we have the good opinion. We are already the new creation. Ingana ta ka-secured. Amen? Pero sadyang mataga ka, ayaw pag pinurusupo, ayaw pag pawala. Mura kag batasan nga, walay kasto-kisto, budagin mo rin nga, di matinoon. Maraming mapunot sa kalagot to sa iba. Humble yourself. Kay i-resist ni Lord ang mga ingana, garbuso nga tao. Pero mo humble ka, Lord, taga ko, Lord, sa iluad, Lord. Tap ka sa Ginoo. Amen. Ganahan mo? Okay, ganahan ko, pero muna naman, tingog naman. Yun siya, verse 12. We are not commending ourselves to you again, but giving you cause to boast about us. Wala man ko nag-ingon ninyo nga panghinambog ko ninyo, pero kung makadungog mo ani nga akong i-share sa inyo yung si Paul, malipay ka, nga lang ani gyud ko ka secured sa Ginoo no. Pinalangga lagi ka, kita ra may kulang tag-access sa information ba sa revelation. Mo na nga gihatag ni Lord ang fivefold para mohatag na tog more explanation sa Bible. Padayon ta, verse 13. Ingon diri. For if we are besides ourselves, it is for God. If we are in our right mind, it is for you. Pasabot, si Paul manggod, kung siya gipabuton, gusto siya mo uli na. Dire na lang kung Ginoo, okay, better magyud kung with the Lord, better kayo. Pero tungod ninyo, sige na lang, extend my life, Lord, dire na lang ko. So nag-sacrifice gud si Paul. Kay gusto niya nga, dasigon gud ang dapat dasigon. Whether you like it or not, back and forth, likod at tubangan nimo, nanginahanglan nagpagdasig. Kitang tanan. Apila nag-istorya. So, ningo din dire sa verse 14. For the love of Christ controls us because we have concluded this, that one has died for all. Si Kristo namatay para sa tanan, therefore all have died. Mo na i-baptism kay murabag all di mo nga self, imong gilubong, gipatay, pag-raise up nimo sa tubig, bag-o na nga kinabuhi. So, ma-recall usay nimo, kay imong mind, imong soul, wala pa man nausab, kada adlaw man giusab sa Ginoo. Ma-recall mo imong past, memory na siya. Kay sa mata sa Ginoo, ingon siya, your sins and your lawlessness, I will remember no more. If you are in my Son. Kay unrighteous man sa mata sa Ginoo kung magsigi siya ginundom sa imong past, sa diyang gibayra na sa iyang anak didto. So pasabot nakaminos ang amahan sa sacrifice sa iyang anak. And God the Father loves so much His Son. O then siya satisfied ko sa akong anak. So muna kung kinsa mo dawat sa akong anak, dawaton gyud nako. Muna murag kamo mga nay mga amahan diri mga inahan, di ba? Nay mo bangga sa inyong anak, ganahan mo. Pero awayon yung anak, suko pun mo. Ingana atong amahan sa langit. Muna nga you are so blessed to have Jesus Christ. Amen. For the love of Christ control us because we have concluded this, that one has died for all, therefore all have died. And verse 15, and He died for all, that those who live might no longer live for themselves. So ang new creation, buhi ta, pero dili na about us. Ano makadungog ni Paul, more of you, Lord, and less of me. More love, more power of you. Gambay na. Pero dire, about me. Suko ko, nalain ko, akong dreams, akong future, akong gusto. Puro imong plano. Pero pinanggagya pa kasi Ginoo. Pero pag dire nagali, it's no longer about you. It's no longer about temporary things. You're looking for
eternity, higher, spiritual. Mo na pinaka-the best nga investment. Ang ako na pinaka-last mo na dahil ni. Ingon din diri. And He died for all, that those who live might no longer live for themselves, but for Him who for their sake died and was raised. And 16, from now on. Everybody say, from now on. 16, no? Daduula kay 21. Ipahuman na lang ko. From now on. Again. Huwag ka dungog. From now on. Therefore. O, duha na. Grabe siya. Di mo na masabtan. Importante ka ni. We regard no one according to the flesh. So, karon na anak ka sa new creation nga kinabuhi. Tanawa ang imong isig katao in the eyes of grace, in the eyes of love. Ayaw tanawa imong tapad in the eyes of the flesh. Kaya ang diri ang tinanawan, kuandra, kana practical ra kay ma. Pero diri tanaw nimo siya nga blessed, highly favored, pinalangga sa Ginoo. Kung pinalangga siya sa Ginoo, ikaw po pinalangga po. Mumupalangga po kaniya. From now on, we regard no one according to the flesh, even though we are once regarded Christ according to the flesh. Tinanawan na ito kang Kristo sa una. Kuan lang, part lang sa history. Part lang sa kuan. Pero karon makita na mo si Christ, truly, indeed, the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. And then 17, mao na gini, therefore, if anyone is in Christ, sige na kadungog gani, he is a new creation. Kung naapa ka sa creation and you want security sa imong kinabuhi, I recommend Jesus Christ. Jesus. Therefore, if anyone is in Christ, verse 17, he is a new creation. The old has passed away. Mana! Behold, the new has come. This is a new journey. Kung pagkanindot yun sa Tinoo, dili perfect ang kinabuhi, kaya napangkalag, napanglawas, pero ang idea ba nga, wow, secured everywhere, ganahan ka mga lagad sa Ginoo. Amen? Hope of our salvation. Ayaw na mo, mangyo ko, ayaw mo basta-basta paluya-luya. Maluya man ta, pero bangon gid mo dayon. Lig-una na ninyo mga kagalingon. Good courage, good courage. Nga naman, kompleto Ricardos, pinangga kita sa Ginoo. Ini mong tapat, pinangga ka. Are you a new creation? Ako na lang na ibasahon na kayo, manaman. Kaya mo palungan ako microphone. Verse 18, all this is from God who through Christ reconciled us to Himself and give us the ministry of reconciliation. So kung nakadiri sa new creation, ang imong ministry, ang say ministry, trabaho. Ang imong trabaho is to reconcile the creation. Come! Invite them sa altar. Come to the new creation nga kingdom, the kingdom of God. So mo na tong trabaho. And then yung dire, verse 19, that is, in Christ, God was reconciling the world to Himself. So si God the Father, gitry niya reconcile ba ang kalibutan through Himself. Not counting their trespasses against them. Tanawa si God, mo tanaw sa kalibutan. Kasala agad, pero wala na gitanaw sa Ginoo. Nag-welcome. Until now, ang God the Father, sige, welcome sa world. Usay kita, nakasulod na tadari, I'm a new creation. Kapoy sa ngayaw, ayaw mo pagingahan na, Let's have the heart of God. Mutanaw siya sa kalibutan, muhilak siya, mag-uulgid siya. Iyag yung birahon, kutob sa makaya. Kamo ba? Kada adlaw, kutob sa inyong makaya. At least makashare mo sa gospel. Mao yun ay kinasing-kasing nga istorya. Mga batanon, inyong mga amigo, mga higala, share yun ninyo. Kaya maabot ang time, yun na, wala ka kabalo, may nga na lamat kayo, huwag i-sharean din ko nimo. Pag abot sa langit, daghan kay mo doon mo dito, matingan, hulo ko kailan ninyo, namino ko sa imong kuha na, ingana, yun, sa tinuod lang. How much more katong gi-impress ni Lord nga mga ngalan nga mga tao. Anong natulog ko ba, naisulod nga una-una ang ngalan. Kung naagay mga tao nga musulod sa inyong una-una, yan, new creation na ka, ampo ida yun. Kay naghatag si Lord og message. Di makaganahan. Sige lang, walang personalan. Trabaho lang sa kingdom. Ampo Lord, kini siya i-bless. Bisag di ko ganahan, dagwa ang tawana. I-bless siya, Lord. Amen, mga anak sa Ginoo. Mamili, gud mo. Kamo gud. Ayaw mo pamilya, Wala bining si Lord nga. Kinira kong luwason, Kita ba, kita na nag-equally, hatagan og oportunidad. Ini mo tapad, liwat ka ni Kristo. So, verse 20, mga nani, 21 rakutob. Therefore, we are ambassadors for Christ. Kung say ambassadors, kita ang representative ba?
Wala sila kakita ni Kristo. Amen. Pero kita sila nimo. God making His appeal through us. We implore you, on behalf of Christ, be reconciled to God. Mga taga-kalibutan ba? Gihangyo mo na mo, dawatan niyo si Kristo. Verse 21, pinakalas. For our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we become the righteousness of God. Do you want to become righteous? Do you want to be declared righteous? Receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Amen. Ito palagpakan na Let's all stand.